Panibagong pagtatagumpay na naman mga kapatid sa ating PCG no dahil naitaboy nila no ang China Coast Guard vessel 3304 no na lumalapit sa dalampasigan ng Bulinaw no Pangasinan to mga tol. No so ito naitaboy ng BRP Cabra no palayo mga tol. Ito ang ating panonoorin, isa sa mga panonoorin natin at bibigyan natin to ng reaction video. Bago yan lahat mga kapatid, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel kung ikaw ay isang mamamayang Pilipino na nakasubaybay no sa mga kaganapan ngayon dito sa ating soberanya, yung patuloy na pagpasok ng mga barko ng China at ginagawa nilang normal no sa ating mga mata ang kanilang pamamalagi diyan. Pero syempre nandirito ang magigiting nating PCG sa kabila ng mga kakulangan sa kagamitan pinapanatili mga kapatid yung kanilang presensya. No, at ginagawa ang kanilang tungkulin na maitaboy at mapalayas no papalayo yung mga barko ng China. Huwag na natin patagalin to mga tol, panoorin na natin to. Naitaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China Coast Guard na namataan malapit sa Bolinao, Pangasinan. Ayon sa PCG, mula sa layong 34 nautical miles sa dalampasigan ng Bolinao. Oh, grabe no, 34 nautical miles na naman mga tol. Ito bagong balita lang to. Mula to sa GMA no. So 13 hours ago pa lang ang nakakalipas. No, kung naaalala ninyo, nangyari na yan nitong nakaraang linggo lang. Lumapit sila ng 34 nautical miles no mula sa dalampasigan ng Pangasinan. Ngayon naulit na naman mga tol, 34 nautical miles. No, kung titignan mo sa mapa mga kapatid, halos halikan na nila yung bansa natin at tinatawag pa rin nilang parte ng kanilang teritoryo. 'Di ba? O ngayon, sino ang gumagawa ng mga kaguluhan? Sino ang nagbibigay ng banta mga tol sa seguridad? No, ang Pilipinas o etong China ng napakaramot na hanggang dito sa ating dalampasigan gustong teritoryo pa rin nila. Kulang na lang talaga i-announce nila na tayo ay isa sa mga probinsya nila. Kulang na lang talaga. Naitaboy ng BRP Cabra ang CCG vessel 3304 ng hanggang 100 nautical miles mula sa bayan ng Bani. Kinahapunan isa pang barko ng... Pero hindi pa rin natin napalabas mga tol ng ating exclusive economic zone. No, pero napalayo natin. Kumpara mo naman dun sa 34 nautical miles. So nasa ano lang yun eh. Nasa parang 60 plus kilometers lang yun mga tol. Diba? Ganun kalapit. Ganun kasi kakapal ang mga mukha nitong mga to. CCG ang namataan sa lugar. Ni-radio challenge din ng BRP Cabra ang CCG vessel 3103. Iginit ang PCG na iligal ang pagpapatrolya doon ng China. Namataan naman ng Pilipinas ang warship ng Chinese Navy, isang research vessel at helicopter sa South China Sea, kasabay ng multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika at Canada nitong Miyerkules. Kinumpirma ng China na nagsagawa sila ng pagpapatrolya doon. Anila, ang pagkumbida ng Pilipinas sa ibang bansa ay pagtatangka na itago ang panghihimasok at paglabag ng Pilipinas sa maritime rights ng China sa South China Sea. Ayan tandaan ninyo yung sinabi ng China mga tol. Yung pagkumbida daw natin ng ibang bansa na sumali sa mga joint patrol ng Pilipinas mga tol ay para pagtakpan yung paglabag daw natin mga tol sa karapatan o sa soberanya, sa interes ng ng China sa kanilang karagatan mga tol. Nararamdaman ninyo yung kapal ng mukha nila habang pinapakinggan nyo yun? No? Yung Pilipinas kaya nag-iimbita yan ng ibang mga bansa para pagtakpan nila yung kawalang respeto nila sa ating karapatan, sa karagatan. Yun ang sinasabi ng China sa atin mga kapatid. Saan nila hinuhugot yung ganong klaseng lakas ng loob? Alam na natin kung saan. Sa laki ng puwersa nila. Kaya nilang banggain kung sino yung gusto nilang banggain. No? Ini-intimidate nila mga tol, mind game. No, pagdating naman sa puwersahan mga tol, iwas din naman sila eh. Biruin mo kung hindi sila umiiwas, bakit napakalayo nila tuwing nagsasagawa ng Joint Maritime Patrol ng Pilipinas kasama ibang bansa? Kung talagang kaya nila ng brasuhan, ba't di nila magawa yan pag may kasama tayong nagpapatrol? Tulad ng halimbawa, nung nakaraan, kasama natin ng Japan, Australia, Amerika, asan sila? Wala. Ang layo nila. O ngayon, nandirito na naman tayo. Kasama natin ng US, Canada, asan sila? Nandun sa malayo rin. Sinasabi nila, nagsagawa sila ng kanilang sariling maritime o patrol. Mga tol. Tapos ngayon, punupunan nila itong ginagawa ng Pilipinas na karapatan din naman natin bilang isang bansa
'Di ba? Na magsagawa ng mga ganitong pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone natin. Tanong, anong bansa anong batas ang nilalabag natin? Anong batas? Ito ba'y hindi naaayon sa sa international law? Ito ba'y hindi naaayon sa UNCLOS? Nasa loob naman tayo ng exclusive economic zone natin. 'Di ba? At yung China mismo, mga tol, signatory state sila dun. Nakapirma sila dun sa UNCLOS, mga tol. Kaso nga lang, syempre, may mga sayad na yung mga kokote nito, baliwala na sa kanila yon. At ang sinasabi nila, pinagtatakpan ng Pilipinas yung ating pambabalahura sa kanila. Git ng Armed Forces of the Philippines, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrols. Sa sandatahang lakas ng Pilipinas, no, we are anchored on international laws. Yun, no? Yes. 'Di ba? We are anchored in international laws, mga tol. Anong batas ang nalalabag natin? Hindi masabi ng China yan, mga kapatid. Kasi ang tanging nasasabi lang nila, batas lang nila. No? Yung interest lang nila dito sa karagatan, which is binasura nga yun, mga tol, ng international law. Binasura nga yun ng Permanent Court of Arbitration. 'Di ba? Natalo nga sila noong 2016. Hindi lang nila matanggap. Ito po, Malakas lang talaga puwersa nila. activity ito underscores the AFP's commitment to enhancing regional stability and maritime security. Pikon na sa atin, mga tol, itong China, sa totoo lang, pikon na sila sa atin. Etong UNTV, mga kapatid, yan, sinagot ang paratang ng China sa provocative ang joint patrol ng PH, US at Canada. No, sinagot ng AFP, no, karagdagan lang to sa balita kanina, mga tol, tuloy lang natin. Sinagot ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang puna ng China sa isinasagawang joint patrol ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa, partikular na ang Estados Unidos at Canada. Binigyang diin ang sandatahang lakas ng Pilipinas na nakabatay sa international law at arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pumabor sa Pilipinas sa mga isinasagawang pagsasanay nito kasama ang mga kaalyado. Ayan, kung ikaw ay isang Pilipino, para hindi ka malinlang o para hindi ka malito sa kung sino ang susuportahan mong kandidato, lalo na ngayon, eleksyon, mga tol. Una, huwag ka magpapadala kung nabigyan ka ng ayuda. Hindi porket nabigyan ka ng ayuda, iboboto mo na. No? Isa yan sa mga red flag, mga tol, namimigay ng pera, lalo na pag eleksyon. Isa pa, kapag ito ay hindi man lang nagbibigay ng kahit na anong reaksyon sa buong panahon ng pambabastos sa atin ng China, mga kapatid, o pagbabaliwala sa atin ng China o pangaharas sa atin ng China na hindi man lang kumundina ni isang beses, bakit mo ilalagay yan sa posisyon? Anong maitutulong niyan, di ba? Ngayon, mga kapatid, eto sinagot ng AFP. Naaayon sa batas international, etong ginagawa nating joint patrol, no? Na sinasabi ng China na ito ay provokasyon laban sa kanila. Unang-una, wala tayo sa exclusive economic zone nila. Napakalayo nila sa atin, mga tol. Sila ang makapalamukang pumupunta rito sa ating EEZ. No? At nakapirma sila doon. Signatory state sila, mga tol, sa UNCLOS. Dapat alam din nating lahat yon, mga tol. Ngayon, anong maipaglalaban nila? Diba? Panawalang visa nga yung claim nila rito sa South China Sea na 10-dash line. Pinawalang visa nga yan. Ang mga bansang kalahok sa pagsasanay ay may iisaan niyang layunin na panatilihin ang bukas at payapang Indo-Pacific. Tandaan ninyo, mga tol, malapit na ang eleksyon, nasa kamay ninyong lahat kung sino ang inyong ilalagay sa posisyon. Kung ang ilalagay ninyo sa posisyon, kurakot, di wag magdusa kayo sa susunod na 3 taon pa ulit. Diba? Kung ang ilalagay ninyo, 6 na taon pala, no? O kung 3 taon, 2028. Kung ang ilalagay naman ninyo sa posisyon, mga tol, is yung mga pabor sa China, yung mga hindi nagre-react at parang binabaliwala lang nila, mga tol, yung pangaharas ng China, di pamigay nyo na lang din yung bansa natin. Total, anong pinagkaiba nun? Sinuportahan ninyo yung mga kandidatong pro-China, di ba? Anong kaibahan nun? Hindi pinamigay nyo na rin yung bansa natin nun. Anyway, mga tol, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.